Mang Carlos, magandang gabi. Balik po tayo sa ere. Hello. Yes, ma'am. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa radio ninyo. Okay, si Jonas po kasama ko. Magkano po yung napanalunan ninyo? Sa national award, being a national awardee, Globe Telecom ay nagbigay sa akin ng 400,000 and BPI gave me 200,000. And Banco de Oro, during the recognition night, gave me 10,000. And during the regional awardee, Globe Telecom again gave me 20,000 po. Mayaman nyo naman. So, total, magkano po natanggap nyo sa Mafia as winner? Mga 630,000 po. Merry ang Christmas talaga nila. Mahigit pa pala sa kalahating milyon. Oo, akala ko kanina 400,000 lang eh. Kasi parang winner din yata sila ng regional muna bago naging national. Oo, sir, bakit naman po kayong napili? Siguro ang nakita nila yung aking ako naman ay hindi naman ako ang nag-nominate ng aking pangalan. Okay. One of my staff requested me if he could send yung aking pangalan sa search for this Model OFW award for 2012. Sabi ko, sige, bahala kayo kako. So hanggang sa region ako nagpili na maging regional awardee. And noong pumunta na sa national level, ang ginawa lang namin ay they requested me to have some documents to yung attached with my nomination, and also na-enhance yung aking profile. So, nung punta kami dito sa Sofitel, wala naman kaming idea that we will be receiving that prestigious award as a Model OFW family. Kaya kami nagulat, Ma'am Mel. Okay, sir, ibig po ba sabihin nito, ito po si Lou, no? Ibig po ba sabihin nito, hindi kayo nagkaroon ng karelasyon sa ibang bansa? Dahil isa sa mga criteria ay buo ang pamilya at nakapagpaaral ng anak, nagkaroon ng negosyo. So, ibig po ba sabihin niya ay naging tapat kayo sa inyong asawa? Tapat na tapat po. Yan, no. Tapat na po. Tapat na tapat. Walang chika babes abroad? Wala po, wala. Alam niyo, nung ako'y nandun, I made sure na ako'y sumusulat sa aking pamilya at least once every other day. Alam niyo, serialize yan. May mga numero yan. Talaga? Talaga po? Maliban pa doon sa mga voice tape nung araw. Oo nga, kasi wala pang technology. Wala pang mga wala pang mga text, mga Skype at saka mga ibang gadgets sa ngayon nakukuha natin. Pero nung araw talagang hirap. Actually, Tito Lou, we should give credit to them kasi at that time talagang hindi madali ang communication, mag-e-effort ka talaga. Tsaka layo-layo, no? I'm sure, nakatago pa yung mga sulat ninyo sa mga love letters sa inyong misis. Totoo po. Kasama niyo po ba ang isang maleta? Kasama niyo po ba ang misis niyo dyan? Baka para malaman ko kung nagsisinungaling si misis. Nasa Ilocos po ngayon. Ay, nasa Ilocos po siya. So, nasan po kayo ngayon? I'm here in Quezon City. Just came out from the yung sa ABS-CBN. Oo nga, sabi niyo, ma-interview kayo sa kabila. Sabi ko, manonood ako. Kaya lang nga nandito ako kanina manonood sana ako ng live streaming. Kaya lang, hindi ko, matapos na yung show bago ko. Anyway, sir, ngayon po, tapos na kayo, no? Ex-OFW na kayo, no? Retired na? Oo. Hindi naman retired. We planned to, yung yung aking timetable naman ay nasunod namin na upon reaching that stage, sabi ko sa misis ko na kailangang tumigil na at mag-concentrate na sa pamilya. So talagang plinano nyo po at a certain time na dapat tapos na po yung pagiging OFW ninyo. That is true. I'm sure yung mga anak nyo OFW din o magiging OFW din. Hindi na. My eldest daughter is a cardiovascular doctor. Okay. My second one is an engineer. Dito po yan. And my youngest one, ang pinanganak after my Saudi days ay she's on her third year as business management student. So, isang engineer, isang doctor, isang businessman. Oo nga. So, ilan mo ba yung anak nyo? Tatlo po. Tatlo lang. Dalawa nung nandun ako, tapos
isa after my stay here. After my settle down here. Opo, Okay. opo. Sir, Yun. nung panahon ninyo talagang walang computer, walang internet, walang text, no? Walang Skype. Wala pa yung mga internet nung araw, walang text. Paano nyo po naiibsan ang inyong kalungkutan? Yeah, kasi ngayon walang Facebook eh. Nung nandun ako sa I concentrate mostly on my job kung may mga overtimes noon. Lalo na yung aming workplace is we were working in the middle of the desert, one of the biggest gas plant, Shetcom gas plant sa Saudi Arabia. Nandun kami, the closest community is 1 hour and 30 minutes. Ang makikita mo lang na gumagala roon, mga camel, gano'n. At saka mga kasama mong trabador. Ay sir, anong may papayo nyo sa mga kapwa nyo OFW? Kasi balita namin, marami pong mag-asawa naghihiwalay dahil sa kalungkutan, yung kanilang distansya, naapektuhan yung kanilang relasyon. Oho. Paano nyo ho ba ginawa ang inyong mga bagay-bagay? Kaya Para kayo maging- sabing maging model din talaga. Para maging inspirasyon. I'm talking to about myself, no? Opo. Ako sa akin naman, nung ako po'y umalis, ang talagang ginawa ko ay mag-ipon. Hindi ako sumabay sa mga pamimili ng mga bagong mga luxurious item yan, mga stereo yan, or whatever. So, any savings na accumulate ko for during my stay sa Saudi Arabia, ay binibili ko yan yung mga farmlands, nag-land banking ako. Nag-invest ako. So, by the time na ako'y natapos na, yung natin ko yung sabi kong target date ko, I was then ready na umuwi. Dahil meron na rin akong gagawin sa Pilipinas. Oo, gano'n na. Kaya dapat kung mag-OFW ka, dapat una-una, alam mo kung ano yung dadatnan mo. Siguraduhin mo na alam mo yung pupuntahan mo. Pangalawa, at least may timetable ka, may plano ka. Hindi mo sasabihin na hanggat kailan, Hanggat kaya. May mga biro namin na hanggang May lang is. Hindi dapat gano'n ang attitude. You must set a timetable. Oo nga naman. Kasi So, hanggat may langis, baka tapos na po yung pagiging tao ninyo. May langis pa. Tsaka Yes, that is true. sa loob po ng 13 years, sir, nakailang balik po kayo sa Saudi? Nang 18 times po. 18 times. So, nag-spend some of my money para lang sa personal vacation ko just to be with my family. I'm sure swerte naman po kayo sa misis nyo kasi kung hindi rin naman waldas ang asawa. Pag hindi waldas ang asawa, makakatulong sa negosyo. Swerte rin Masinop kayo. naman po. So, Masinop naman ano po, po no? pangalan ng misis nyo? Si Cora. Cora. Sana ma-interview natin one of these days. Yes. Opo. So ano po masasabi niyo dito sa project ng OWA, yung Model OFW Family of the Year Awards? Actually, itong program ng OWA regarding the search for OFW model family, it's a very inspiring project. At ito'y lalong nakakapagbigay ng magandang aral sa mga OFW, lalo na yung nandun pa sa abroad nagtatrabaho. At meron sila mga reintegration program na pag matapos ka na sa overseas, ay meron ka ng pwedeng masimulan dito para hindi mo naisipin na pabalik-balik pa. At ito nga, sabi ko na itong ginawa nilang program nito na Search for the Model OFW Family, ay sabi ko, this just to recognize yung mga efforts ng mga nagiging successful na to become inspiration to others. Okay. Ganon. Okay, maraming salamat po, sir. At congratulations pong muli. Congratulations. Maraming salamat din sa pagbibigay ng panahon para At syempre, makipag-usap sa inyo. congratulations po hindi lang sa inyo, syempre sa pamilya din ni Mr. Asuncion. Kasi talagang it's a group effort, it's a family effort. Oo nga. Hindi lang naman sa akin, but it was due to the strong support of my wife. Family. Yung anak ko nga noon 1 year and 4 months nung umalis ako, at yung second child ko is 8 months sa tiyan ng asawa ko. So, ayan nga, napakahirap din para sa kanya, pero talagang my wife sinuportahan niyo kayo. Was very supportive. At sabi ko naman sa kanya, may mga timetable kami. Oo, swerte kayo, hindi kayo nagkaroon ng anak na adik-adik o nagpabundi. Awan ng Diyos naman at okay naman Mababait. sila. Correct. Okay.
Yan po si Okay. Mang Carlos Asuncion, Asuncion. national winner land-based category ng Mafia. Maraming salamat, sir, at magandang gabi. Magandang gabi lang. Thank Okay, you. yan po ang land-based category winner ng Mafia. Dito pa rin sa gabay ng OFW International, 9:55 na. So, sabi ko sa'yo, mag-time check ka, magagalit si Jackie. 9:55 ang ating oras. Commercial muna tayo dito pa rin sa gabay ng OFW International. Bawat kabanata, maraming gastos. Gastos dito, gastos dun. Halos walang maipon. Buti na lang Pag-ibig member ako. Nakakuha ko ng educational loan sa multipurpose loan. Totoo yan. Ilang taon pa lang ako member, pero nung nagipit ako, sinagip kami ng educational loan ng Pag-ibig. Kaya hindi natigil ang pag-aaral ng anak ko. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Ang Pasko pong ito ay isa sa magiging pinakamasayang Pasko sa ating bansa. Ito po ay dahil sa ating napakalakas na ekonomiya at masigabong takbo ng ating progreso. Ito po ay dahil sa inyo, ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kaya kami po sa Film Life ay lagi nyo magiging kasama sa pagpaplano at sa pagbabalik ng inyong talagang pinagtrabaho para sa inyong mga pamilya. Ang aming pong Balikbayani program ay isa sa mga bagay na maaasahan nyo para may katuwang kayo sa inyong pagpaplano. Ako po si Rex Mendoza at kasama ko ang buong Film Life sa pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hoy, nanonood si Dom! Si Dom Salivio. Super violet daw suot ko. Ito si Dom, so rock! Rock and roll. Yan si Tito Lo nagbabalik sa kanyang mga kapanahunan. No? Oo nga. Puro Kasi rock nga- siya. Kasi nga, nainis ako dahil di ako nakapanood ng Elton John. Tapos Aha. bukas si Sting. Aha. Hindi rin ako nakakapanood kasi ang mahal-mahal ng ticket. Si Doms ay nasa Oman. Oman, sa Oman, Lala. Jordan. Ang ganda-ganda ni Doms. Sumo naman. O, ano ko to Oo kliyente nga. ko sa karinderya. And nurse po siya dyan sa Doms. Alam mo kung bakit Doms? Domi Lynn Salivio. Siguro ang nanay niya, Lynn, ang tatay niya, Si Domingo. Dominic. O Domingo. Yun, pinagsama. Si Domsy! Domsy, hi! Magandang gabi. Sabi niya, super violet ka, ate. Ito ay, natutuwa ako kasi nanonood pala siya. Kala ko kasi hindi siya manonood. Grabe. Ay, Tito Sa Lo, Oman, hi! nakita mo rin ba yung mga pinapabati ng ating mga kaibigan sa Taiwan ni Ate Sino? Beth Bartolo? Oo nga pala. Nasa Facebook kasi hindi ko na nakakapag-download. Ito, lit-lit Nandiyan mo ba kasi yun? itong, mamaya na lang. Yan. Sige, habang hinahanap mo, magbibigay muna ako ng Forex. Oo nga, sige. Okay. Ano palitan na? Magkano ba ngayon? 40? 40 pesos yeah, per US 40.92 dollar. nga for US dollar. Ito na po ang ating Forex para sa araw na ito. Ang US dollars is 40.91. Ang Japan yen is 0.49. Ang UK pound is 65.67. Ang Hong Kong dollar is 5.27. Canadian dollar is 41.29. Singaporean dollar is 33.51. Australian dollar 42.93. Ang Bahrain dinar, ang laki Tita Lu, it's 108.52. Ang Saudi Riyal 10.91, wala masyadong pagbabago. Ang UAE dirham 11.13. Ang Korean won para sa ating mga ilang Korean kayong mga won. Ano nakikinig kasi sa atin yan. Korean? 0.03 at ang euro of course at 53.06. Yan ang Okay. ating forex sa Ay, araw mamaya na yung to. mga pagbati kasi hindi ko pa makita yung mga names nila pero natutuwa ako sila, nanonood sila sa Oman. Alas 10 na ng gabi, dito pa rin sa gabay ng OFW International. Mamaya may sasagutin tayo. Ito, no? Miss Lu, ako ay nagkaroon ng anak nung ako ay dalaga pa. Hindi ko alam na may asawa. Ang aking boyfriend na nakilala ko sa abroad. Ipinanganak ko po ang bata 2009 pero ang apelyido niya ay sinunod ko sa surname ng aking naging boyfriend. Too late na nang malaman ko na may asawa na pala siya. Pero nagbibigay naman ng suporta. Nakilala ko po siya sa Singapore at sinabi niya na binata siya. Siya po ang nakapirma sa birth certificate. Pareho po kaming OFW. Okay lang ba na gamitin ko ang surname niya sa mga papeles ng aking anak? So may kasagutan mamaya. Si Attorney Jonathan Villasoto na babasahin ko. Pwede kayong mag-text sa amin 0926-617-8082. Ito po si Tita Lumidina with Jonas Rivera. Makalipas ang ilang paalalas at sagutin natin yan. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo.
paedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mula sa Film Life, maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Anong plano nyo? Usap tayo. Ito si Administrator Carmelita Dimzon ng OWA. Kaagapay ang gabay ng OFW International sa mahalagang impormasyon, programa at serbisyo para sa mga OFWs. Sa lahat ng oras, saan man kayo sa mundo, maaari niyong asahan ng OWA. Tumawag lamang sa aming Operations Center Hotline number 632-833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ang Pasko pong ito ay isa sa magiging pinakamasayang Pasko sa ating bansa. Ito po ay dahil sa ating napakalakas na ekonomiya at masigabong takbo ng ating progreso. Ito po ay dahil sa inyo, ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kaya kami po sa Film Life ay lagi niyong magiging kasama sa pagpaplano at sa pagbabalik ng inyong talagang pinagtrabaho para sa inyong mga pamilya. Ang aming pong Balikbayani program ay isa sa mga bagay na maaasahan nyo para may katuwang kayo sa inyong pagpaplano. Ako po si Rex Mendoza at kasama ko ang buong Film Life sa pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hi! Balik po tayo sa programang Gabay ng OFW International. And it's Hi, Doms! 10:04. Sabi ni Jackie, mag-time check ka. Oo nga. Uy, meron tayong event sa December 18 sa POEA. At siyempre, meron tayong mga Bingo Bonanza. Raffle. Meron tayong mga banda. Entertainment. Ay, ang gagaling ng banda na to. Pieces of Jane. At isa sa mga winners ng OFW Got Talent na si Robert Manalang, may performance. At mga anak ng OFW kakanta rin doon. At siyempre, meron tayong raffle prizes na galing sa SM Appliances. Pasalamatan naman natin mga sponsors. Ang Film Life. Yeah, Sige. ang Film Life. Anong plano mo? Usap tayo. Call 528-2000. Ang Ayala Mall BI Pinoy Overseas Filipino Program. SM Appliance Center, our name is your guarantee. Ang Pag-ibig Fund, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado. Maraming salamat din sa Pro Friends, Company of Friends, call 727-7000. Siyempre ang Jerry's Grill, Maka-Pinoy, Maka-Jerry's, call 332-1111. At sa Island Cove, thank you sa mga gift certificate. Ang Island Cove Hotel and Leisure Park, call 810-7878. At syempre, ang ating partner pang isa, ang Isuzu, your responsible partner. At syempre po, ang BDO, We Find Ways, call 702-6000. Ang SSS, OFW Believe kami sa inyo, visit www.sss.gov.ph. At ang pambansang pabango, Aficionado, call 740-7953. Maraming salamat din sa OWA at POEA. Siyempre. At syempre bukas, ang pambansang Kamao, may laban. Ayan, Tito Siyempre. Lu, bawas na naman daw ang traffic, bawas ang mga mandulukot. Uy, malaki ang kikitain ni Pacquiao bukas, ha? Talaga. Billion na naman. Yeah. Napakaswerte, no? Binubugbog-bugbog lang dati, nasa Jensen. Tito Lu, masakit di magpabugbog. Masakit di magpabugbog. Pero, no, ingit ako sa bahay niya sa Los Angeles. Uy, sagutin ko na. Yeah, sige, Tito Lu. Okay, ang ating legal advice dito pa rin sa gabay ng OFW International, free legal advice. Wala po si Attorney Jonathan Villasoto, pero may kasagutan siya na in-email sa atin sa problema ni Miss X na galing ng Singapore kung saan ay nakilala niya ang naging ama ng kanyang anak. Okay? Legal advice? This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Ako si Attorney Lou. Attorney Lou Medina. Okay, ito lang ang sagot. Bigla ka na promote, Tita Lu. Si Attorney Jonathan Villasoto ay nagpunta ng Quezon. At sabi niya, ang paggamit ng apelyido ng mga illegitimate child
ay mga batang anak sa labas. Yeah. Anak sa labas, ano? Noong una, kapag ipinanganak ang isang bata at ang kanyang ina at ama ay hindi kasal, kumbaga nag-live-in o meron lang ginawa, hoy, mamaya na kayo tumawag. meron lang ginawa. Oh! Sino to? Ayan na, naantala lang po kayo? si Tito Lou. Kasi ito sagot. Ay, ito ang sagot. Ito ang sagot ni, sagot po ni Attorney Villasoto po. We are just actually reading it. Noong una, kapag ipinanganak ang isang bata at ang kanyang ina at ama ay di kasal, pinahihintulutan ng batas na gamitin lamang ang apelyido ng ina bilang apelyido rin ng lehitimong bata. Subalit, ang ganitong kaso ay binago na ng isang batas. Sa ngayon, maaari nang gamitin ng isang batang ilehitimo o meaning illegitimate child ang anak sa labas, ang apelyido ng kanyang ama kung tumutugon sa mga sumusunod. Una, kinikilala ng ama ang bata bilang kanyang anak. So, kailangan kumbaga nakapirma sa birth certificate. Yes. Pangalawa, noong oras na ipinanganak ang bata, kinakailangan na binata at dalaga ang kanyang mga magulang. So kung may asawa, yung kaanak sa hindi kanya, hindi posible pwede. po. Hindi Ang dapat posible. gamitin na apelyido ni Miss X doon sa kanyang anak, apelyido mo. Yung dalaga, babae po ng babae. mismo. Oo. So, sinasabi sa batas, basta binata yung naging jowa mo at naanakan ka, pwede mo gamitin ang apelyido niya. Kunwari, Balino. Ayan. Correct. O, Rivera. Right. O, nagkaroon tayo ng anak, binata ka, dalaga ko, pwede kong Pwedeng gamitin gamitin. ang anak ko. Basta i-acknowledge apelyido ko. mo, o i-acknowledge mo. Huwag lang ng DNA, mahal yun. Correct. I-acknowledge mo lang at binata ka, pwedeng gamitin. Pero kung ikaw may asawa at nagkaroon tayo ng anak, hindi ko pwedeng gamitin ang apelyido mo. Kasi Right. meron na may-ari. Hindi, tsaka Yun kasi, lang. Tito, magkakaroon ng problema yan sa mana kung may mga mamanahin. Oo diba? nga. Kaya hindi yung masyadong galaw talaga yan. O ito, hindi pwede maging model OFW family to. Kasi pareho sila may asawa, nagkaroon ng anak sa abroad. Dalaga natin yung babae. Made yung in lalaki. Singapore. Made in Singapore. Oo nga. Foreigner Okay, lang yan po dating. ating legal advice. 10:09 ang ating oras dito pa rin sa gabay ng OFW International with Tita Lou Medina and Jonas Rivera. Huwag kayong alis. Hi, Doms. Bawat kabanata, maraming gastos. Gastos dito, gastos dun. Halos walang maipon. Buti na lang pag-ibig member ako. Nakakuha ko ng educational loan sa multipurpose loan. Totoo yan. Ilang taon pa lang ako member, pero nung nagipit ako, sinagip kami ng educational loan ng pag-ibig. Kaya hindi natigil ang pag-aaral ng anak ko. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan.